Nagtanong siya sa driver kung anong gusto. Sabi ng driver, chicken laureate at ganun din ang order ko. Bumulong sa akin ng mister ko at ang sabi baguhin ko daw yung order ko para sa driver kasi mahal daw. Grabing kadamutan, hindi pa siya magbabayad niyan ha. 9 years kaming magjowa ng mister ko at ngayon ngay 2 taon na kaming kasal. Ngayon ngay buntis ako at ilang araw na lang ay manganganak na ako. Simula nang magbuntis ako, hindi ko alam kung dala lang ng hormones or sadyang lumalabas na ang kadamutan ng asawa ko. Hindi ako nagselan sa pagkain nung naglilihi ako. Basta mainit at napapaso ang dila ko, okay na ako doon. One time nagpabili ako sa asawa ko ng pansit canton. Ang gusto ko yung mainit pa talaga. Sabi niya ayaw daw niya yon at ang gusto niya yung may sabaw. Pwede namang parehas niyang lutuin, diga. Nung time na to ay nakabedrest na ako kaya wala akong chance para tumayo at magluto. Kaya hindi ko nakakain yung gusto ko. Dito pa lang napapansin ko yung kadamutan niya. Dati kasi alam ko kuripot lang siya pero ngayon nagsisimula akong makita ang pagiging makasarili niya. Naghalo-halo na yung ugali niya, madamot, kuripot at makasarili. Minsan ay nakwento ko yun sa katrabaho ko at ang sabi bigyan ko daw ng bigyan para daw ma-realize na magbigay pabalik. Pero anyari, take lang siya ng take. Sa entire pregnancy ko, hindi ko makakain ang gusto ko pag wala akong pera. Mas madalas na gutom ako dahil hinihintay ko pa siya bago ako makakain. Na madalas pang ginagawa niya, ipupunta siya sa nanay niya at dun kakain. Wala siyang pake kung kumain ba ako or nagugutom ba ako or ano. Basta siya busog. Sunod na nakitaan ko siya ng kadamutan ay nung bumiyahe kami para lakarin yung mga documents ko. Take note na lahat yun ay sagot ko. Wala siyang ambag ni piso or 5 dole. Gas ng sasakyan, bayad sa driver, pagkain, lahat ay sagot ko. After naming mag-ayos, bumili kami ng tinapay sa isang sikat na bakery sa Pampanga. Request niya yon so bumili rin ako para sa nanay niya. Doon din sa driver at sa amin. Medyo nagugutom ako kaya binuksan ko yung isang box. Kumuha ako ng isang piraso at kinain tas inabot ko na sa kanya yung buong box. Tinanong niya yung driver kung nakatikim na ba siya ng ganong tinapay. Sabi ng driver, hindi pa. Sabi ng mister ko, gusto mong tikman? Sabay abot dun sa kinagatan na niya na tinapay. Nung time na yon hiyang-hiya ako kasi pakiramdam ko pinamumukha niyang timawa yung driver. Pwede naman niyang bigyan ng buo yung hindi pa nakakagatan dahil 30 pieces ang laman ng box na yun. Sobrang hiyang-hiya talaga ako. After nun huminto kami para kumain sa Chowking. And yes, sagot ko ulit yon. Tinanong niya yung driver kung anong gusto. Sabi ng driver, chicken laureate at ganun din yung order ko. Nasa 200 plus yung price niya kaya ang sabi niya sa driver ay walang laureate. Bulong niya sa akin ibaguhin ko yung order ko para sa driver at mahal yung in-order ng driver. Grabing kadamutan, hindi pa siya ang magbabayad niyan ha. Since same kami ng order ng driver at na-order ko na yung akin. So no choice siya kundi orderin din ang laureate ng driver. Ang sama ng loob niya nun kasi ang mahal daw. Sabi ko sa kanya hayaan kung anong order at ako naman ang magbabayad. Pinagsabihan ko rin siya nung makauwi na kami. Sabi ko bakit ganun siya? Bakit ang damot niya? Ang sagot niya ay ang mahal daw kasi. Sabi ko sino ba ka akong magbabayad? Di ba ako naman? And this morning ay may eksena na naman. Kumuha siya ng 1K sa wallet ko at bibili daw siya ng bituka ng baka panggoto. 6 AM siya lumabas at ang sabi niya kung wala siyang mabibili panggoto magsusopas na lang kami. 8:30 na't antay ako ng antay. Kumakalam na ang sikmura ko. Pero nang pumasok siya sa loob ng bahay ay wala siyang dala kahit na ano. Yun pala galing sa bahay ng nanay niya at doon na kumain. Busog na pala siya at ibinalik yung pera sa wallet ko at sinabing wala siyang nabili. Ang sama-sama ng loob ko habang tumatagal at nakikita ko yung ugali niya na para akong nandidire sa kanya. Hindi naman ako masiba, hindi rin matakaw. Kung anong ihain sa akin ikakainin ko naman. Ang pinakaayaw ko lang sa lahat ay yung pinagdadamutan ako ng pagkain. Mamilan, gusto kong malaman yung opinion nyo ng mga followers nyo. Sensitive lang ba ako kasi buntis ako or sadyang madamot at makasarili ang asawa ko? Letter sender, Liza ng Pampanga. Hindi ka sensitive, sadyang madamot siya. Doon pa lang sa part na may kagat ng inabot. Grabe yung nagtanong pa talaga siya kung kumakain nun. At may kagat yung inabot. Kung sa 9 years niyong magjowa, 2 years ng kasal, ngayon lang siya nagkaganyan. Baka naman may expiration yan. Baka naman pag anak mo, hindi na siya ganyan. Naniniwala ka ba sa laktaw? Baka kasi nalaktawan mo siya. May ganong kasabihan kasi sa probinsya. Hindi ko matake yung buntis ka pero nagagawa niyang kumaing mag-isa at nakakadighay ng walang dala. Kung magpapatuloy siyang ganyan, hindi pwedeng wala kang sariling pera. May maguto mga abutin mo talaga. Magkaiba ang kuripot sa madamot. Ang kuripot marunong lang magtipid pero ang madamot wala nang explanation, madamot talaga. Kaso si Mr. Madamot na kuripot pa. Diyos ko, kawawa ka. May isang kasabihan pa na makikilala mo ang isang tao kapag hindi madamot sa pagkain.